Hindi kami nakapagsimba noong nakaraang linggo kaya ipinilit ko talaga na magsimba na kami ngayon. Bago pa man kami nakababa ng sasakyan ay inorient ko na si Bunso. Bawal magpasaway sa loob ng simbahan at huwag magsasalita ng hindi maganda. Huwag magsasampa ng paa sa upuan. Kapag kailangan tumayo ay tatayo ng hindi na sinasabihan. Kapag may isa doon na nilalabag niya ay uuwi na kami. Dapat alam niya mga do's and don'ts sa loob ng simbahan. Ang ganda ng view namin kasi overlooking siya. Yun nga lang nasa labas na kami dahil late na. Mas prefer ko magsimba dito dahil bukod sa kasama mo si Mother Nature ay hindi rin siya nagsisimula ng ganun kaaga. Hindi pa naman talaga nagsisimula ang Holy Mass pero puno na ng tao ang buong simbahan. Kaya nakakapag-take pa ako ng video. After an hour ay umuwi na rin kami dahil tapos na ang misa. Tingnan mo naman ang paligid. Halos green ang nakikita kaya nakaka-refresh din ng utak. Napakalawak ang area na yan at pwede kang umikot pagkatapos ng Mass. Kapag talaga trying hard content creator tayo ay hindi na alam na baliktad na pala ang cellphone. Dahil nagpakabit si Bunso sa loob ng simbahan ay pagbigyan natin sa request niya. Gusto daw niyang kumain at ayaw pa niya ng take out. Gusto niya dito sa loob kakainin. At ewan ko ba kung ako lang pasyong-syongs dito. Nalilito ako minsan dito sa order machine nila. Hindi nga pala minsan, lagi. Buti na lang nandyan si ate sa likod ko. Hindi lang siguro talaga ako ganun kateki. Pero mas akma siguro kung sasabihin ko na hindi lang talaga ako nagbabasa. Ang sabi pa ng eldest ko ay basahin mo kasi ma. Hindi naman nagtagal at tinawag agad ang number namin. Pagkatapos ma-serve ang pagkain ay kumain na rin kami. Yung pagkain ko ay tinikman ko lang at pinaubos ko kay Bunso. Nakakasawa rin kasi ang fast food. Kung papipiliin nga ako sa chicken joy at talbos na kamote ay pipiliin ko ang talbos na kamote na may sawsawang bagoong with sili. Pagkatapos kumain ay nagpunta naman kami ng hardware. Kailangan na kasi namin pinturahan ng bubong. Itong jowa ko na siyang may alam ay ako pa talaga tinutulak niya na magtanong kay kuya. All around na talaga tong pagmumukha ko. Medyo kinakalawang na kasi yung bubong namin sa kusina. At may tubig ulan na rin na tumatagas dun sa dugtungan ng bubong. Ang sabi ni kuya ay wala na ibang available na color kundi yung red na lang daw. Tinanong ko pa kung may green. Tayo talaga mga babae lagi naghahanap ng wala. Sinabi na ngang red na lang eh. Parang ganito lang yan. Lagi tayo naghahanap ng away. Tapos kahit ini-explain na ay diskumpiyado pa rin tayo sa mga bagay. Ina-assure ko pa talaga kung as in bloody red kuya. Parang gano'n na nga ma'am, sabi niya pa sa akin. Syempre hindi naman nila ako pwedeng barahin. Kaya nagkasundo na lang kami na yun na nga ang kukunin ko at wala na rin naman ako magagawa pa. Sinasample ko pa kung kasing red ng suot niyang apron. Abay mas lighter pa daw. Eh ayaw ko na rin namang lumipat pa sa ibang hardware kaya sige go. Tapos may tinanong na naman ako kay kuya na ang hirap kong i-explain. Sabi ko kung meron ba silang waterproof tape. Hindi niya magets kaya sabi ko yung pantapal baga sa bubong. Eh kasi dapat roof waterproof tape. O siya, nagets niya naman at tinuro nga niya kami doon. Pinasamahan niya kami kay ate. Akala ko yun lang yun sa dyan namin. Aba, at may pasilikon eme pa si jowa. At may kinuha pang extract dun sa silikon. Kaya tinalikuran ko na siya at baka kung ano na naman ang kukunin. Yung pagtalikod kong yun ay hudyat na yun para magtigil na siya sa pandadampot niya. Tumingin naman ako dito sa may napakamalalaking tiles na may mga designs. Feeling ko pa nga dun sa iba ay ginagamit siya kapag nagpapatayo ka ng palasyo. Na para ba ngayon lang nakakita ng ganong kalaking tiles at manghang-mangha.